Din po ang Lord. At tayo po ay, sabi nga, ay bibigyan ng Panginoon ng maaluan na pamumuhay. At ako po ay channel of blessing lang po. So, because of who you know. So, marami pong tao ang nananalangin. Pero hindi lahat ng prayer ay believer's prayer. Nagpipray. Ano-ano mga nagpipray? Muslim, Hindu, Buddhist, Catholics, no? Pero ang believer's prayer ay distinctive siya kasi nagpipray tayo in Christ sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at Trinitarian. Sa Bible, klaro ang simula Genesis hanggang Revelation, makikita natin ang sabi nga yung persona ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, klarong-klaro talaga yung tinatawag na Trinity. At makikita natin yan sa Ephesians 2:18. Through Him, no, we have access to the Father by one Spirit. So napakaliwanag, hindi na kinakailangan, sabi nga, hindi na kinakailangan explain. Kaya tayo mga mananampalataya, ang panalangin natin ay isang napakalaking pribilehiyo. Privilege po yan. Hindi po yan rights. Hindi natin pwede sabihin dahil ako'y anak, ako ay may karapatan. Hindi po, pribilehiyo lang na binigay po sa atin. Pag sinabi natin privilege, hindi tayo pwedeng bawiin na nagmamayari kung saan nang galing. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, tayo ay binigyan ng pribilehiyo. So sabi nga, meron tayong kakayanan, kausapin ang ating Diyos Ama, Creator ng lahat, no? Nakakalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus. Siya yung man who is God. No? Ano pa siya? Lord, brother, and friend. Humanap kayo sa ibang relihiyon kung may ganyan. Wala. Diba? So yung prayers natin ay inspired by the Holy Spirit. Nasa ng Holy Spirit? Nasa puso natin lahat. Amen? So, ano-ano po yung matututunan po natin, no? Bilang mananampalataya, sabi nga, sa pamamagitan ng kung sino talaga itong ating kilala na napaka-makapangyarihan. Unang-una, because of whom we know, meron tayong access sa Diyos Ama through the Lord Jesus Christ. Hebrews 7:19, the message, basahin natin ng sabay-sabay. The law brought nothing to maturity. Another way, Jesus, a way that does more, that brings us right into the presence of God, is fully His. Kita po niya, brings us, once we pray, pag sinabi kong praying in the name of Jesus, hindi ibig sabihin na palagi mong binabanggit in the name of Jesus. Ang ibig sabihin po ng praying in the name of Jesus, tayo po ay nananalangin sa karakter. Remember the word name, nomos, means character. So tayo, yung character natin, paglalapit tayo sa Diyos Ama, walang kwenta yun. Pero dahil malapit tayo sa karakter ng Panginoon, agad-agad, nandun na sa presensya ng Panginoon. So pag upo mo, pag load mo, o pag pikit ng mata mo, nandun ka agad sa presence of God. Maranasan mo kaagad yung presensya ng Panginoon. Because you come to Him through the character of Jesus, the name of Jesus. So, yung character na yan, ginawang possible, no? Yung access natin. Sabi nga sa verse 19 ng Hebrews 7, you can draw near to God. Bakit? Kasi si Jesus yung great high priest. Lahat ginawa niya para kanino? Para sa atin. Remember in John 17, yung prayer ng Lord? Di ba sinasabi yung the Lord's Prayer ay yung Our Father? Ang totoong Lord's Prayer ay yung nasa John 17. Yun ang Lord's Prayer. Pag binasa niyo yun, pagkahaba-habang prayer, hanggang verse 56 ba yun o 60? Ang haba nun. Ma-amaze kayo, bahagi ng prayer ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, Ama, idinadalangin ko yung ibinigay mo na sa akin, pero wala pa sila dito, pero ibinigay mo na. Sino yung mga yun?
tayo. Nakita niyo yung mga priest noong unang panahon, they never prayed like that. Ang prayer nila, forgiveness of sin, Israelites, yung mga nando doon, si Jesus lang, sabi nga, ang nag-pray ng tinatawag na avant-garde prayer. No, pag sinabing avant-garde prayer, talagang wala pa sa panahon na yun, pero idinalangin niya. Wala pa tayo noon, kasama na tayo sa prayer ng ating Panginoong Yesus. Ganyan po katindi yung ating, sabi nga, kilala. Di po ba? Pag pinanggit niyo yung kilala, talaga namang diretso ka kaagad. No? Sabi nga, danas na danas ko na yan eh. Pag pupunta kami sa isang lugar, minsan nakauna kasi ako. Si Bishop nasa likod ko, bakit kayo nandito? Gaganyan ako. Kanino? Diretso na. Wala nang ID. Walang gano'n. Si Bishop, nata kayo, gano'n lang yan. Pag-agad mo, kanino kayo mo pala? Tapos, ang usapan. Iba po talaga yung meron kang kakilala. At mas matindi yung kakilala natin, ang ating Panginoong Yesus. Bakit po? He is able to save us completely. So, dahil niligtas ka na ng Panginoon, kailangan mo pa bang lumakad ng paluhod? Kailangan mo pa bang mag-flagellate, magpalo sa likod? Yung tinatawag na flagellation. Pinakailangan pa ba yan? Kasi ang ating Panginoon, He always lives to intercede. Ando doon siya sa piling ng Diyos Amang makapangyarihan. So, bigyan ko yung mga passages sa Bible, no? Kung sino itong ating kakilala. For the law made nothing perfect. Di po ba? Ang batas, pinapaalala sa atin ang kasalanan. And a better hope is introduced. Sino yung better hope na yan? By which we draw near to God. Sino yun? Si Jesus. Hebrews 7:28, for the law appoints as high priest men who are weak, but the oath, the promise which came after the law, appointed the Son who has been made perfect forever. So yung priesthood ng ating Panginoon, sinabi sa Hebrews 7:28, nakabase sa pangako. At mababasa natin yan sa Psalm 110 verse 4. The Lord has sworn and will not change His mind. Kailan ba nagbago ng isipan ng Panginoon? Sabi nga tayo mga mananampalataya, nagkakasala tayo. Magbabago kaya ang isipan ng Panginoon na tayo pa rin ang magdadala ng gospel? Diba, tinanong nga ng Panginoon ng mga anghel daw, Panginoon, paakyat na siya, no? Sinalubong. Sabi na ng mga anghel, Lord Jesus, sigurado ka na yung mga disciples sa baba ang mag-share ng gospel? Wala ka bang plan B? Ang sagot ng Panginoon, I only have plan A. Tapos, no? Kwento lang po yan, ha? Pero sabi nga, totoo yun. Hindi nagbabagong isip ng Panginoon. Basahin niyo sa Bible simula Genesis hanggang Revelation. Ano ang purpose ng Panginoon? Para ang mga nilikha niya manumbalik saan? Sa kaharian ng Diyos. Imagine nyo, kailangan pa niyang mamatay para lang manumbalik tayo sa kaharian ng Diyos. Otherwise, lahat tayo, wala tayong pag-asa. Tingnan niyo yung kanyang priesthood. Ang priesthood niya is a priest forever in the order of Malach Sadaka, Melchizedek. No? Ano yung Melchizedek? Anong ibig sabihin niyan? Melech is king. Sadaka is peace. He is the king of peace. And the king of peace is the place of peace is Jerusalem. So, Salem is also peace. Yeru is a place. So, nandoon yung kanyang trono. Simula Old Testament hanggang New Testament. Ako, nung in-ordain ako, ang sinasabi sa ordination, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Pero pag nag-asawa ang pare,
wala na. Sabi ko, na-realize ko lately, parang mali yata yung ordination. Dapat hindi in the order of Melchizedek. Kasi pag nag-asawa ka, forever yun eh. Priest forever ka eh. So kahit nag-asawa, pari ka pa din. Mas matindi pa ng father. Kasi nagiging father of 3, father of 4. Kasi sila mga father na walang anak. Kaya may mga problema karamihan sa kanila sa isip. May mga baby boy sila. Hebrews 7, 20-21. And it was not without an oath. Hindi po pwedeng darating ang Panginoong Hesus dito nang walang pangako sa lumang tipan. Others became priests without any oath. Yung mga kaparian, no, ng Israel. But He, Jesus, became a priest with an oath when God said to Him, the Lord, Psalm 110 verse 4, you know, has sworn and will not change His mind. You are a priest forever. Amen. Kaya yung ating salvation, yung pagkakaligtas natin na yung hari ay namatay para sa mga mamamayan, yun ba ay pansamantala lang, temporary, or forever? So the moment you receive Christ as your Lord and Savior, i-appropriate ka agad sa iyo yun. Kung talagang totoo yung pagtanggap mo. Kasi iba naman tumatanggap lang dahil na napilitan, nahiya, na-pressure sa girlfriend, sa boyfriend, sa kamag-anak. Alam mo naman kung talagang totoong tumanggap eh. Pagkatanggap, may pagbabago. Mawala man yan ng matagal, pag nakarinig niya ng gospel, mapupunan niyo ang bilis niya bumalik. Ibig sabihin, may bloodline siya ng Panginoon. Kaya nung tinanggap niya ang Panginoon, kahit sabihin mo, nandun siya sa bloodline ng mga, sabi nga, may mga sungay, pero pagtanggap sa Panginoon, yun nagkakaroon ng process. No? Kino-cover ng Lord yung dugo mo ng kanyang dugo. Kaya nga, it's by the blood of Jesus that we are saved. Amen? So, ang ating Panginoong Jesus, siya ang perfect sacrifice. Na sabi nga, nangit lahat-lahat. 7:26, ano sabi diyan? Such a high priest meets our need. Meron ba tayong need, hindi niya kayang i-meet? Sufferings. Yung sufferings ba ng Panginoon ay nadaanan ba natin? Hindi nga yata yun. Hindi nga sa katiting eh. Yung sinasabi nating pain, wala sa katiting sa pinagdaanan ng ating Panginoon. So dahil sa ginawa ng Panginoon, ito yung mga nangyari po. Una, He defeated death for you. So hindi na tayo papunta pa doon sa impyerno. Paano ginamit? Sheer force. Grabe. Hindi todo ha. Sheer force lang. No? Para sa resurrection life at ang Panginoon ay nabuhay. Pero sa analysis po na ginawa doon sa Shroud of Turin, na nung una, dineclare po yung Shroud of Turin na hindi raw yan totoo. Ang sabi nila, ang Shroud of Turin daw ay parang ano lang, parang ipinaint lang. No? Pero purihin ng Lord, may mga grupo ngayon na mga, ito po ay talagang mga may mga masteral, doctorate, inaral nila yung shroud. And to their surprise, may DNA yung nakuhang blood. Pinayagan sila na kumuha ng katiting lang para malaman kung totoo yung sinasabi ng mga naunang theory na yan ay painting lang. Kaso hindi eh, pinakuhang DNA. At yung DNA, yun yung blood type ng Panginoon. At hinanap nila yung bloodline, ang pinakadulong na puntahan nila sa Israel. Nandoon yung mga bloodlines at nakakalat na ako sa buong mundo. Purihin ng Lord, dahil tayo sa Pilipinas, kasama po tayo. Kaya mali po yung teaching sa tayo galing sa mga ano yung mga naunang tao dito? Hindi. Yung mga maliliit na tao, yung mga baluga. Ang tawag doon? Baluga nga! Hindi aitas eh. Baluga. May isa pang tawag sa kanila. Baka naman baluga
Pigni ba? Pigni? Hindi. Alam niyo, hindi pa kayo nakakita talaga ng baluga eh. Ang nakikita niyo yung mga aitas. Ang mga baluga, nung una, marami dyan sa Montalban. Pag makakita kayo niyan, ganito lang yung kaliito. Sobrang itim. At yan, pag napupunta ng Montalban, yung iba namamatay, pinapana nila, yung pana nila may may lason. Yun nga lang, pinagpapatay din sila ng mga, yung mga treasure hunter. Nawala sila dyan eh. Ang huling-huling encounter namin sa Baluga, kami magbabarkada, yung isa naming barkada, punta kami doon, nakita niya yung baluga doon sa puno, binaril niya, daglag patay. No? Hindi ko rin maano, kinain nila yung isa eh. Hindi ko maintindihan bakit naging gano'n eh. Tapos, sila na mga kumain doon sa baluga, pag uwi ng bahay, after one day lang, nakakakita sila ng kung ano-ano. Siguro nilitwalan sila. Patay din lahat yun. Lahat yung kumain, walang natira. Malit lang yan, ganyan ang kalit yan. Nakakita kami yan. Magugulat ka yan, nakasilip yan, biglang mawawala. Pag nakakita na kami noon, sinasabihan namin yung mga barkada namin, tara, alisa tayo, may mga baluga na. So, hindi nyo na inabot. No? Ang sabi nila, yun daw yung ating mga ninuno. Tingnan nyo ngayon sarili nyo, kung tayo ay mga baluga. Wala tayong lahi eh. Wala rin tayong lahi ng Aita. Hindi po ba? Kasi kung talagang i-trace natin, kaya nga nagugulat sila doon sa mga researchers, bakit sa Pilipinas, almost 90% ang bloodline ni Jesus sa Pilipinas? 90%! Imagine niyo, ang taas! Sa Amerika, nasa nasa parang 40-45%. So ano ibig sabihin? Hindi totoo na ang ating ninuno ay yung mga baluga. Ang talagang ninuno natin, kung iti-trace nyo sa history, which is nabasa ko sa libro ni Dr. Nakpil, ang ating bloodline ang galing sa lost tribe of Reuben. Yung lost tribe niyan, ang pangalan ay Joktan. So sila yung napunta dito sa Pilipinas, they were called lost tribe kasi na-lost, nawala sila eh. Ang akala, wala na sila. Only to find out na dito pala sila napadpad at lahat, nasabi doon sa libro, lahat ng ginto na ginamit sa Temple of Solomon galing sa Pilipinas. Ito po yung Ophir, yung bansang Pilipinas. Sabi ni Pigafetta sa kanyang libro, no? I was able to read that when I was in Italy. Sa Pilipinas, kung dumating sila, hukayin mo lang ng ganun ang lupa may ginto. Ano ang proof niyan? Pumunta kayo ng Mount Tiwalwal. Bakit nagpapatayan ng mga tao doon? Ang dami ng ginto doon. Sa Mount Tiwalwal, sabi nga, magpaning ka lang, makakakuha ka ng mga 10 grams, 20 grams na ginto. Kaya sabi natin, ba't tayo lang gumuguho ng bundok? Naku po, nakukuhan. At nagpapatayan sila. Yun ang nangyayari doon. So, totoo yung sinasabi nila. No? Kahit sabi nga ni Pigafetta, yung mga warrior ng Pilipinas, sila Lapu-Lapu, natatakpan yung tenga ng ginto, natatakpan yung mga braso ng ginto, natatakpan yung... Nung magpunta sila rito, dapat spices. Pumunta sila para sa sili, paminta, ano pa. Basta mga spices lang, no? Nakita nila yung ginto, naging interesado sila sa ginto. Hindi nga lang sila nanalo kay Lapu-Lapu. Sa tapang na tao. Hindi kagaya ng Luis Bonifacio, takbo at uli. Lapu-Lapu, hindi. Hindi mo alam mo kalito lang doon. Kami lang nakakaalam. Hindi magandang tula. Okay. So, ayun na. Tinanggal na tayo ni Shelby. Yan, kasi tula-tula ko eh. Ano nangyari sa Shelby? Shelby. Ayan. So, unlike the former priests, Jesus lives forever and ever and ever. Hanggang ngayon. Yung priesthood niya ay permanent. Maliwanag yan. Maliwanag yan sa Bible. Jesus lives forever. He has a permanent priesthood. Pangalawa na nagawa ng Panginoon,
dahil sa kanyang perfect sacrifice is patuloy niya tayong pinapanalangin. Kaya ngayong kantang Waymaker, di ba? Even though, even though I don't see it, He's working. So, yan ang maliwanag na sinasabi sa Bible. Yung verse 25 ng Hebrews chapter 7, Amplified Version, ganito ang pagkakasabi. He is always living to make petition. What is petition? What is petition? Prayer. No? Petition is prayer. At petition, saan ginagamit ang petition? Sa korte. Only to my surprise, lately na ako'y nagbabasa na ng mga dokumento na mga pinaggagawa ng lawyer. Ang lagi palang dulo kaya pala tinawag na petition. Kasi ang laging dulo is, ang liwanag, prayer nakalagay. Sabi ko, ha? Kaya pala petition, yung dokumento. Diba? Petition sa korte. Kasi ang pinakadulo, nakalagay prayer. It is our prayer that, mga lawyer po yan, ha? So, ibig sabihin, ang Panginoon, klarong-klaro na ang korte ay courtroom na ginaya sa langit, eh nga lang, hindi nakuha yung dapat na itsura talaga. No? So, patuloy na nagpipetition ang ating Panginoon. No? Ano ba? And intercede with whom? With God. Sabay sila. Magkasama nag-i-intercede. And intervene. Ano ang intervene? Pag ang Lord nag-intervene, ano nangyayari? So, una petition, tapos intercede, tapos intervene. Ano nangyayari pag nag-i-intervene ang Diyos? Ang tawag natin? Starts with letter M. Miracle. Diba? Lord, we pray for your divine intervention. Diba? Para sa bansang Pilipinas, sinasakop tayo ng China. Father, intervene in the name of Jesus. So, ang sinasabi natin, gumawa po kayo ng himala. Hindi po ako yan. Yan po ay si Robert Murray M. King. No? Minister po siya sa Scotland. Napakagaling na professor. No? Pero tingnan po ninyo kung gaano ka-humble ang taong ito. Sabi niya, if I could hear Christ praying for me in the next room, no, I would not fear a million enemies. Yet, distance makes no difference. He is praying for me. No? Kita niyo yung faith niya? Kahit malayo ang Panginoon, nananalangin siya para sa akin. Amen? Pangatlo na ginawa ng perfect sacrifice ng Lord, uniquely na i-represent niya tayo sa Diyos Amang makapangyarihan. Completely holy, uncompromised by sin. May kasalanan ba siya? Wala. Pero namatay siya sa cross. Dahil ba sa kasalanan niya? Hindi. Kasalanan nino? Nating lahat. At yung authority niya, nag-i-extend hanggang saan? God's presence. Yung authority ng mga pari hanggang saan? Di ba, pag nag-insenso sila, no? Tataas yung insenso. Pagdating doon sa ceiling, bababa uli yung usok. Kaya pagkatapos ng misa, at nandoon kayo sa simbahan, makikita ninyo, mapupunan yung flat na flat yung usok nasa baba. Ibig sabihin, hindi umakyat. Hindi nakaakyat sa presensya ng Panginoon. No? So, every time na isasarado ang simbahan, nakikita ko lagi yan. Flat yung usok pagka nag-insenso ang pari. Hindi umaangat. Hanggang dito lang sa lupa. Ang ating Panginoon, napakahilig niya. Ano po siya? Fully God and fully human. Pang-apat, siya lang ang nag-offer ng perfect sacrifice for our sins. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Unlike the other high priest, he does not need to offer sacrifices beyond our faith. First for his own sins, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once and for all, when he offered himself. Once and for all. Di ba ang mga pari araw-araw? Anong tawag sa misa?
Ano tawag sa misa? O, mga nagkatoliko tayo, kayo mag-deny. Don't nakalimutan na. Banal na sakripisyo. Holy sacrifice. Every day. Ang akala nyo Sunday lang nagmimisa ang pari. Hindi. Araw-araw. Halimbawa, kunyari ako, hindi ako nakapagmisa ng Sunday. Meron kaming may chapel. No? Doon sa chapel, magmimisa ako mag-isa. Kasi, sa paliwanag at paniniwala na kailangan mag-alay araw-araw para sa kasalanan. So mag-isa ako para akong tanga. Sumayin niyo ang Panginoon, sagutin ko, sumayin niyo rin. Pagbasa sa, babasahin ko naman, no? Tapos lahat ng prayer, dadasalin ko yun hanggang sa tinatawag na complain, yung prayer na tinataas na yung ostya na throw him, wet him, end him. Pagka Bisaya, sabi ng mga Bisaya, throw him, wet him, basahin mo siya. No? Tapos end him, tapusin mo na. Kaya pag Bisaya ang nagbibisa, talagang pinipigil namin yung tawa kasi wala talagang nagpapalit-palit yung mga mga letra. So ang ating Panginoon, minsanan lang. Hindi na niya uulitin pa. Nung in-offer ng Panginoon yung sarili niya sa cross, ang sacrifice is offered once at ang effect niya forever and ever and ever. Bakit po? Kasi ang offering ng Lord is what? Superior life. Ano ba? Superior promise. Sino yung nag-offer? Superior offerer. At yung offering? Superior offering. Ano yung effect niya? Totally effective. Anong provide? Access to the Father. Tayo lang po may access sa Diyos Ama. The rest wala. Kaya, tanong nga kanino sila nag-pray? Hindi alam niyo na kung kanino sila nag-pray. Di po ba? So, ang resulta, yung tinatawag na permanent and perfect priesthood. Una, he can draw near to God. No? And because he can draw near to God, we can draw near to God. Pangalawa, he is able to save completely, walang labis, walang kulang, those who come to God through Him. Tandaan nyo through Him. Wala nang ibang pagdadaanan pa, kundi ang ating Panginoong Yesus. So if you will not pray to God the Father through Jesus, yung prayer mo hanggang ceiling lang yan. Kaya na tayo nananalangin sa pangalan ni Jesus. And sumunod na nagawa dahil sa sacrifice ng Panginoon, we have the access to the Father through the Holy Spirit. Every time tayo nagpipray, nasaan ang Holy Spirit? Kasama natin. Nasaan siya? He lives in us. Nung tanggapin natin ang Panginoon, tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo. Eh, yung privilege natin ay ano po? Extraordinary privilege. Na nabubuhay tayo sa panahon ngayon, no? Ang banal na Espiritu namumuhay kasama natin. Kaya ngayon tinatawag na antena sa ating, no? Sa psychology may tinatawag na pineal. Itong mata, tapos may ganyan dito yan eh. Tapos din sa likod, meron niyang parang kumbaga pinya. Di ba yung salitang pinya? Parang ayun po. Mapupunan nyo, siguro hindi nyo napupunan to, no? Yung staff ng Pope na ginagamit niya, meron sa dulo na pinya. Parang binaliktad na pinya. Tapos ito, pababa, no? Tapos may ganyan-ganyan dito, tapos bayan ganon. Ito, ano yan? Ganyan-ganyan yan eh. Ngayon, kung makakapunta kayo ng Vatican, sa entrada ng Vatican, merong malaking ganyan. Ngayon, saan niya nakuha? Kasi ito parang antena yan. Na kumukonekta raw sa Diyos. Pero, only to find out, through psychology,
Yan pala ang itsura ng parang antena dito sa mata natin. Nandito sa likod. Yung tinatawag na pineal. No? Pineal gland. Paano na-activate ang pineal gland? Alam mo paano siya na-activate? Pag nakadilat ka, hindi siya gumagana. Pero pag pinikit mo yung mata mo, magsisimula siyang gumana. At doon mo mararanasan yung minsan nakakakulik ka. Diretso sa Diyos Ama. Kailan siya active ng todo? Pag tulog ka. Yung nananaginip kayo, pineal gland yun. Ang gumagana. Andun lahat yung, sabi nga minsan nananaginip ka, pagkatapos paggising mo, mapupunta ka sa isang lugar, nakarating na ako dito. Deja vu. Ang tawag nila deja vu, pero hindi. Ang Diyos Ama, ikinonect ka sa isang karanasan na mangyayari sa iyo through the pineal glands. At yan, kaya yan yung itsura na yan sa staff ng Pope para ipakita na hindi din alam ng mga tao may antena. Kasi ang ating pineal gland, parang antena natin yan. Connected to God the Father. Ayan, dyan po nag-activate yung tinatawag na yung spirito natin na kumukonect tayo sa Diyos. Kaya minsan magugulat kayo, parang nakarating na ako rito, napanaginipan mo yan At yung panaginip, eksakto, parehong-pareho. Because there are times in our lives that the Lord would allow us to peep through the pineal gland, through the antenna. Kaya nga, in prayer, palaging i-encourage, ipikit mo ang mata mo para mag-activate yung antenna mo para kumonekta ka sa Diyos Ama. Amen? Amen. At yun ang napakagandang privilege na binigay sa atin. Bakit po? The Holy Spirit activates that antenna. Nung una, bago tayo nakakilala sa Panginoon, wala tayong ganyang experience. But the moment we receive Jesus as our Lord and Savior, the Holy Spirit lives in us, binubuhay niya yung antena na nasa utak natin. Yung sinasabing heart sa Bible, hindi naman talaga heart yun. No? Kundi yung connection natin sa God the Father. Amen? So yan po yung napakagandang privilege po natin. Before the day of Pentecost, mababasa natin yan na nangyari sa kanila on that particular time. At si Prophet Ezekiel, no? Sa chapter 11, verse 1 and 24, sabi niya, naranasan niya yan, yung the Spirit lifted me up. Sabi nga, yung tinatawag na pumipig ka ng mata mo, tapos nag-concentrate ka sa Lord, biglang makakaranas ka ng kakaibang experience. Yung sinasabi ni Paul na seventh heaven, narating niya. Remember si Peter, he was praying sa upper room. Nagsimula siya ng alas 6 ng umaga. Pagdating ng alas 12 ng tanghali, biglang nagkaroon siya ng pangitain. Yun, nag-activate yung tinatawag na pineal sa psychology, yung pineal gland, yung antenna na meron po tayo. Kaya sabi nga, the Spirit of the Lord who came upon him, told him what to say. No, kay Prophet Ezekiel, sabi ng Panginoon, this is what the Lord says. So, anong sinabi ng Panginoon through Prophet Ezekiel? Let's read, 1, 2, 3, go. I will give them My heart, And open your spirit there. I will I remove will form them Their heart of stone, and give give them them a heart of flesh. flesh. Then they will follow my decrees and be careful to my laws. They will be my people and I will be their God. Yan. So the Spirit of God is now within us. That's why we can pray. Kahit sabihin mo, itong mga kabataan, minsan, nagre-rebelde sa atin, but because of the Holy Spirit's presence sa buhay nila, meron silang conviction. Hindi mo pwedeng wala. Kasi nakakonekta ka na Kumbaga, sino nakapanood ng E.T.? Di ba? Biglang nawala yung antena ni E.T. No? Tapos, maya-maya umilaw yung antena niya, yung daliri niya. Sabi niya, E.T. phone home. Yun din.
Kumbaga, nag-activate yung antena. Yun ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. At bawat tao, through the Holy Spirit, yung new spirit in us, no, binigyan tayo ng conscience. Kaya if we rebel against our conscience, sabi nga, nagiging heart of stone. Heart-hearted. No? And wala natin gawin yan. No? Nasaktan ka ng ibang tao, pwedeng tumigas ang puso mo, no? Ina-attempt mo na i-block yung pain. No? Paano mo i-block ang pain? Magagawa ka ng iba't ibang maskara. Kaya nga meron tayong sakit na, anong tawag doon? Bipolar, at ano pa yung multi-personal disorder. Because you try to block the pain. The only thing that you need to do is allow the Holy Spirit of God to work in you. Sabi nga, imposibleng baguhin ang isang tao through the decision of the will. Pero ano pangako ng Panginoon? Basahin natin. But God promises to give you a heart of flesh. Amen. Purihin ang Lord. No? Liwanag niya na promise ng Panginoon sa ating lahat through Prophet Ezekiel. A new heart, new spirit, yung heart of stone, nire-remove niya, and you will live in the land. I give your forefathers, at magiging ano daw niya tayo? We will be His people, and He will be our God, and He will save us. And I will call for the grain. Ang kita po ninyo ha. Hindi mo na itatanim. Tatawagin ng Diyos. Saan nangyari yan? Sa New Testament. Na tinawag ng Panginoon ang pera. Yung isda, di ba? Magbabayad sila ng buwis. Tinawag niya yung pera. Hindi makalakad yung pera, ihinatid na isda. So sabi nga, pagka potential mo yan, ihahatid pa sa'yo yung pera na kinakailangan mo. Acts 2:32-33. Let's read. 1, 2, 3, go. God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of the fact. Exalted at the right hand of God, He has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. Purihin ang Panginoon. The Holy Spirit lives in you. Amen? Amen. Amen ba? Amen. So, yung Holy Spirit ang babago, hindi yung will natin. No? It's the Holy Spirit. I-replace niya yung heart of stone with a heart of flesh. So, yung Holy Spirit na pinur out sa atin ng Panginoon, yun yung pag-pour out niya nung pagmamahal niya sa bawat isa atin. Kaya nung makilala natin siya, anong ginawa ng Panginoon? He heals us. Yung mga hurts natin, yung wounds, no? Ginawang tender yung puso natin, binigyan tayo ng soft heart, ngayon responsive na tayo, napapakinggan na natin. Di ba may mga time na nagpipray ka, magugulat ka, nag-connect sa'yo ang Lord, may pinapaalala ng tao. Ibig sabihin, gumagana yung iyong antena. No? Hindi na siya aandap-andap. At minsan, may ginagawa ka, biglang may papaalala ang Lord, ipapapray sa'yo. O kaya naman, kakausapin ka niya, bigyan mo yung tao yan ng ganitong halaga. Kasi gumagana na yung antena natin. So from Pentecost onwards, everyone who puts their faith in Jesus has the Holy Spirit in them. Kailangan ka pa bang mabaptize in the Holy Spirit? Yan sinasabi ng mga Pentecostals na, dapat mabaptize ka sa Holy Spirit. Dapat ikaw ay magsikalamansi. Magtang-tang-tangs. Hindi na. Diba? The moment you receive Jesus, you have the Holy Spirit. Hindi yan, sabi nga, hindi yan, ang tawag sa utang, hulugan. Hindi hulugan, one time, big time, binigay sa atin ng Panginoon. Hindi naman po pwedeng hulug-hulugan. So, sa ating lahat, na truly born again and believers, ganyan po ang nangyari sa ating lahat. Pakita ko po sa inyo sa Ephesians, chapter 2, 18-20. For through Him, we both have access. Through whom daw? Through Him, di ba?
Sino yung Him? Si Jesus. So may access tayong lahat to the Father by one Spirit. So Trinitarian. Verse 19, consequently, you are no longer foreigners and aliens. Ano ba ang foreigner? Ba, sa Pilipinas, may mga Chinese, pero foreigner sila. May total access ba sila sa batas? Wala. So hindi na tayo gano'n, no? Ano na lang tayo? Fellow citizens with God's people and members of God's household. So malinaw na tinatatag ng Panginoon kaharian na ang mga miyembro ay hindi lang pumamamayan, kung hindi family. Kaya nga ang laging pinapatawag niya sa sarili niya ay Father. Amen? Maliwanag po yun. At tayo built on the foundation of the apostles and the prophets. At ano pang dinagdag? With Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Ngayon, hindi na gano'n ang bahay. Noon kasi may tinatawag na cornerstone. Pag magpunta kayo, sabihin natin, magpunta kayo ng Italy next time. Sa Europe, makakakita kayo doon. Makakakita kayo ng cornerstone. Ang cornerstone, kaya sa tinawag na cornerstone, nasa corner siyempre. Tapos, ang laki niyan. No? Napakalaking boulder niyan, mataas. At lahat nung mga pader, nung ano man yung sa building, nakatutok doon. Pag tinanggal mo yun, collapse. Pero ma-amaze kayo, wala niyang bakal, no? Walang mga engineer na kagaya ngayon na pagkagagaling. Lumiling doon, hindi bumabagsak. Pero yung mga building na may mga engineers, may architect, pagling doon, bagsak. Yung mga kalsada na ginawa sa Rome, ilang daang taon na yan. Thousands of years na. Nagagamit pa rin ngayon. Walang lubak. Pero yung may mga tayo sa Pilipinas, may mga engineer tayo, ginawa yung kalsada, ilang buwan lang, lubak-lubak na. Kaya ang tanong, sino ang mas magaling? Diba sinasabi nila, yung mga tao ron noong unang panahon, mga dam, kaya sabi nila, hindi totoo yung pyramid, ginawa ng tao, alien yan. Hindi lang nila matanggap, mas matalino yung tao noong unang panahon kaysa ngayon. Sabi, wala silang kuryente. Pag mapunta kayo sa Egypt, makita niyo yung mga walls, may mga drawing doon, na gumagamit sila ng kuryente. Meron silang battery. Yung battery natin, kinopya sa kanila. Pinalitan lang ng lalagyanan. Sila po ang unang umimbento ng battery, hindi tayo. Baka ang gamit na. Para sabihin na tayo ang matatalino. Gaya-gaya lang tayo. Kahit nga yung mga bra, yung mga underwear, gaya-gaya lang. Wala tayong masasabing atin talaga. Okay? So action point. Thank God the Father constantly in your prayer. Kasi we can draw near to Him today through Jesus and being assured that Jesus is constantly praying for you. So hingin natin sa Panginoon, bigyan tayo ng undivided heart. Ano pong undivided heart? Walang? Ano? Focus po. Focus? Undivided. Oo. Ang isang ano niyan, ang isang opposite niyan, compartmentalized. Yes. Tayo kasi, mga tao, whenever we pray, compartmentalized. No? May mga hati-hati. Panginoon, so dito ka lang mag-pray. Lord, dinadalangin ko po. Tapos dito sa kabilang compartment, kasalanan mo. Lord, huwag mo munang isipin niya, sasarado ko po yung compartment niyan. Dito lang po ako, Lord, ngayon humihingi po ko sa iyo, Panginoon. Hindi pwede. Di ba? Pag mag-pray ka, buo. May kasalanan ka, may kasalanan. Ang itatago mo sa Panginoon. Wala. Magpakatotoo tayo. Huwag kang lumapit sa Lord na fake. May takot ka, sabihin mo sa Lord, ako nung pandemic, takot ako eh. Doon ako nagsimula mag-pray ng madaling araw, umiiyak ako, hindi ko alam ano mangyayari sa akin, sa church. Lord, kami bang lahat ay mapapakunahan, malaman ko rin katotohanan ng vaccine. Pero we live one day at a time.
The Lord had protected us. Amen. Di kayo na-amaze na wala man lang sa atin. Yung iba nabakunahan sa tako. Pero yung may mga si Gerald, nanindigan yan. Nagtanong siya sa akin, Pastor, pwede babakunahan ba ako? Kung meron kang rights. O, send ko sa ito. Sampal mo sa mukha ng manager mo. Wala nagawa. Diba? O, ano pang kailangan mo? Bigyan kita ng certificate na tayo ng mga mananampalataya because of our faith, hindi tayo nagpapabakuna. Saan ko nakuha yung idea na yun? Sa mga Muslim. Bakit ang Muslim hindi binabakunahan dahil sa certificate? Tapos tayo babakunahan? Aba, hindi po pwede yun. Meron tayong equal rights. Kaya nga pinaplano namin, di ba, meron silang Idil Fitr. Tayo anong meron? Oh. Holy Week, kanina yun. Holiday ba? Holiday ba ang National Bible Week? Tayo ang holiday natin, yun lang, Holy Week. Sila ilan? Kapaterba ang holiday nila. Oh. May Idil Fitr, may Idil Adha, may Ramadan. Sino bang mga mas marami sa bansang ito? Kaya ang sabi namin, it's about time na dapat natin yan, ilaban natin yan. National Bible Week, may paso. LGBT, may holiday. Ano na, no? So mag-pray tayo na undivided heart. And through the Holy Spirit's governance sa buhay natin, sabi nga, carefully, wholeheartedly, and faithfully, tatlo na yan, ha? So, CWF, ha? Tandaan nyo. Carefully, wholeheartedly, and faithfully, follow God the Father's decrees, and to keep His laws. Amen? Pasalamatan natin ang Banal na Espiritu Santo palagi. Tandaan nyo, we can pray to the Holy Spirit. May problema ka, pray to the Holy Spirit, give you wisdom. Ako may isa akong prayer na ginagawa, pag minsan naguguluhan ako, ang simple lang na prayer. Ang sinasabi ko lang, Lord, the Holy Spirit, minister to me right now. Ano lang? In Jesus' name. Tapos hindi ako kikilos. Di ba, may gagawa ako ng message, wala na akong, hindi ko alam. May mga time na ganoon eh. Kita nyo, ano na ngayon, Wednesday, wala pa akong message, hindi ko pa alam. Ang saya, di ba? Tapos, mabiyahe kami bukas. Ang sinasabi ko lagi sa Holy Spirit, pagbiyahe, Lord Holy Spirit, minister to me right now. Tapos, isa sabi nila Bishop Lord, si Bishop Ed, walang imig. Kasi pag ako nag-pray ng gano'n, hindi ako magsasalita hanggat hindi ko nararamdaman yung presence ng Holy Spirit. Pagpato niyan sa isip ko, pag uwi ko ng bahay, diretso yun. Walang batid yun. Ganyan ka-amazing. Yan sabi ni Sai na, it's the Holy Spirit. Pray. Huh? May problema, pray to the Holy Spirit. Sabi nga, sa totoo lang natin kailangan ng psychologist. We have the best psychologist. Sino yun? The Holy Spirit. Amen? Kahit anong problema, kaya niyang solusyonan. Ang mga psychologist, magpapayo lang, may solusyon ba sila? Wala. Mahal pa ng bayad. Imagine nyo kung magpapractice ako ng psychology. Oh. 3,000 eh. Ang ginano ng Lord, bibigay siya ng pera sa ibang paraan. Bilyon-bilyon pa, purihin ng Panginoon. No? Sabi nga, manok at saka baboy ang bibigay ng Panginoon. Hindi ba So, ako? purihin ng Panginoon. Hindi niya alam yung baboy yan. Hindi niya alam yung manok. Daw ko pag malaw. Gets ko na, gets ko na. Kumausap ka ng sabungero. Gets ko na. So mga kapatid, talagang napakatindi ng Holy Spirit. Why? Tandaan niyo ito the Holy Spirit is the most important person right now. Bakit? Bakit siya ang most important person? Tingnan natin. Governor, ano pa? Aside sa pagiging governor, ano yung sinabi ng Panginoon bago siya pakyat sa langit? Ano sabi niya? Kailangan kong
umakyat sa langit para daw ano? Para bumaba ang banal na Espiritu Santo. Sabi niya, kung hindi ako aakyat sa langit, hindi bababa ang Holy Spirit. Si Jesus, nung nandito siya, hindi niya kayang gawin yung ginagawa ng Holy Spirit. Bakit? Kasi siya ay tao at the same time. So being man, limited siya ng time and space. But the Holy Spirit, limited ba ng time and space? No. Tayo nagpipray dito, may magpipray sa Amerika. Kayang i-minister ng Holy Spirit. Sabay-sabay yun. Amen? So pray. May problema kang mabigat, pray to the Holy Spirit. Ask Him, Lord, Holy Spirit, minister to me right now. That's His role. In Jesus' name. Amen. Nakakaranas ba kayo minsan na nalulungkot yun, hindi nyo maintindihan? Ayun, nakala ko ako lang ang tao dito. When time na pag-ising ko sa umaga, parang lungkot-lungkot ko. No? Kahit sabihin ako niya, yayakap, honey, love you, nakatulala lang ako. Meron akong emotion, minsan hindi ko maintindihan. Upo ako sa labas, sa aking upuan doon. At nag-pray na ako, Lord Holy Spirit, minister to me right now. Kasi na ako iuwi. May mararamdaman ko rin. At sasabihin ko na lang, thank you, thank you. Tapos bago ako tumayo, love you. Bibigyan ko ng kiss. Di ba? Nagkikiss ba kayo sa Father? Yes. Lagi ako nagkikiss sa Father pagkatapos ko mag-pray. I love you, Father. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord Holy Spirit. Eh, binibigyan natin yan sa tao eh, minsan eh. Flying kiss. Bigyan natin sa Panginoon. Siya ang pinaka-the best. Amen? And lastly, Psalm 66 verse 18, let's read. Reminder po sa atin. Tandaan nyo hindi iniquities. Isa lang. Hindi kailangan ng maraming kasalanan. Kaya nga lahat ng babato dun sa babae, nung simulang umupo ang Panginoon at nagsulat, wala silang lahat. Based sa study, sa theology, ang ginawa ng Panginoon pag-upo niya, kunyari, may pari doon, inuna niya yung pari, pangalan ng pari. Tapos lahat ng kasalanan, sinusulat niya isa-isa. Nung makita nung, ay, baka ako nang susunod. Nanyayabang na, paano sabi ng Panginoon? Yung walang kasalanan, ang unang dumampot ng bato at bumato. Inumpisahan niya sa pari. Yan ang mayabang eh. Siguro, pari, ninanakaw yung pera. May babae doon sa kabilang kanto, kanya yun. Takot tong lahat eh. Alam yung kasalanan. At kilala siya ng lahat ng mga tao niya. No? So do not regard iniquity. Isang kasalanan lang. Ang sabi niyan, the Lord will not listen. Ano ang iniquity? Diba? Ang sin is, binanggit ko na dito, sin is sin that can be seen. Kaya sin. Pag sinabing sin, nakikita. Ano ang iniquity? Sin that cannot be seen. Yan ang iniquity. Wala nakakaalam niyan, ikaw lang. Sino ba? Ang Diyos. Sinabi ng Panginoon, if I regard sin, hindi. Kasi ang sin, nakikita ng iba yan eh. So, pwede mong hindi gawin yan pag may mga tao. Pero sabi ng Lord, iniquity. Walang nakakaalam, walang nakakita, but the Lord knows. At alam mo rin yan. Kasi pag nakumit mo yung sin na yan, merong conviction. Amen? Klaro po ba yan sa ating lahat? Purihin ang Panginoon. So tayo po ay dumako sa prayer. Prayer request po ay yung ating offering pala. Paano na lang po yung ating offering. Dako tayo sa prayer request. Maliwanag po ba yung ating discuss? Amen. So yung mga nasa online, mag-type na po tayo ng prayer request. Tayo po ay, tandaan nyo, hindi tayo swerte. Tayo ay pinagpala at may pribilehiyo. At huwag natin ipagyabang.
Ano yan? The kingdoms? Ay! Privilege. That's a king's favor. Binigyan ka ng privilege ng hari. At pag sinabing privilege, sagana yan. Nag-uumapo yan. No? Pero, the moment na may nagawa kang isa lang, papawiin lahat ng hari. Yan ang privilehyo. Pwedeng bawiin anytime nang nagbigay. Kasi in a privilege, palagi may condition. Deuteronomy 28, kung susundin ko lamang, may privilege yun. So pag hindi mo sinunod, ang gagawin ng hari, ay, akin na yan. Hindi ka karapat-dapat. Okay? Okay na yung offering natin. So, prayer request po. Ako, prayer request po bukas yung pagpunta namin kay Secretary Lope sa NAPSI na lahat ng mabigyan, magbigay ka agad. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Marami naman yung silang pera din. Mga tao Makulit yan. ang separate na equipment at Mhm. dadalhin sa church. At yung kasi may tumawag din kahapon na telemedicine galing pang Amerika. Nagpapatulong din. Sabi ko, Bishop, ang dami nating tinutulungan. Umingit din po namin bukas yun. Tapos takbo kami ng Bulacan. Kasi po, preparation for June 12. Malapit na po. Malapit na. Pataas na po ang clamor. Yung mga nagme-message sa amin. Ang daming gustong mag-join para sa National Citizens Army. So pag-pray po natin na maging mapayapa, matagumpay at mapayapa yung launching na yan. Meron pa po? Prayer? Nartrade. Sa buhay nila. Yung matrace, may tinitrace po kasi namin yung may nag-open ng Facebook clinic ko, tinitrace namin kasi nakalagay naman doon kung anong cellphone ang ginamit ng mag-login sa nagsama ko sa mga lalaki naman. Pag-pray natin. Kasi yung ano nag-open. Pray natin. Ano pa? Yung ano po, yung sumama po yung mga yun po ng pamilya po. Kasi yung isang baling po doon, sumama daw po yung sa Sama ko. Praise the Lord. pero yung isa po, ipag-pray po natin na sumama din po. Tapos, Pag-pray natin. Gabaliches. Gabaliches. Alam mo yung ano po, nahanap ko yung gabaliches. Sumama din po yung yung ibang ibila kasi nag-plan po. Yung iba po mute na hindi sumama kapag kami universe po na sasama. May level 1, may level 2. Yung nag-level 1, sila yung level 2. Yung level 1, ito yung mga bago, yung mga in-invite. Kaya nga, mas mataas ang budget natin ngayon. Yan ay pinagtulog. Ako naniniwala ako pinagtulog na yun ng Lord. Pag binigay pa ng Lord yung, bilhin na natin yung camp. Sabi na natin si Madam Aleli. Total, nahihirapan ka ng i-manage to, Madam. Kami na lang mag-manage. Para mawala na yung doon, yung witch. May witch doon eh. Pag umikot-ikot pa yan sa susunod, may paglalagyan yun. Nililibok ko yun. Kasi alam namin kung sino po yung nag-organize po namin. Matrace. Matrace po ba? Kasi May baka si Nicole pumasok ng mga link. Alam mo pag may nag-message sa'yo, kahit si Brother Pete, nakailang binubuksan yung account niya eh. Tapos nagme-message sa amin, nangungutang,
Kasi si Brother Pete, mahilig siya yung pag pinadalan siya ng, kunyari, BDO o kaya ano, SM, no? Pag may nakalagay doon pag clinic mo, you will win. Ay, tapos ka na. Tapos na yun. Talaga sinikon, no? So, baka naman napupunta ka minsan sa www.youshouldnotbehere.com. Hindi naman. Ay, kung hindi, malalaman din natin yan. So, pag-pray natin yung wisdom galing sa Panginoon. Sino pa po? Wisdom ng Lord siya sa mga literal namin influence siya sa kanya. Ano po, healing type ng Lord. Kasi di ba, last time po kasi, kung nakausap ko, taas yung sugar level na, high cholesterol. So, nagano po sila, nagpapag ng 6 Tapos, ang nangyari po, itong parang Tuesday night, nakatat ko siya, madaling araw. Parang, ang nangyayari sa kanya, yung iniinom niya pong gamot, na nireseta sa kanya, is ang nagiging effect, hindi siya nakahinga ng maayos. Tapos last time nagdugo na yung isulat. Wisdom po sa kanila ni Chobado kung ano po talaga dapat nilang gawin. Kasi natatakot na po kasi, diba? Kasi hindi na po siya hindi na maganda yung effect sa kanya yung gamot. Sino? Ni Cham Lorna. Kay Cham. Pag-pray din natin, maging faithful sila sa covenant nila. Ito yung mga effect eh. Nagbitaw naman din sila, di ba? Pag-alis nila, yung times namin, pastor, dito. Pero, kaya ang Panginoon may paraan ng pagbawi. So, pag-pray natin. Kaya ako, ano ko dyan? Kaya nga, Sunday, ipinasama ng Panginoon sa akin sa culture. Kahit na yan ay loan, itatimes mo yan. Kasi may anong Panginoon. Tandaan niyo ako, nakita ko, even dito sa church, yung mga hindi nag-times, yun yung hindi nagiging successful ang business nila. Yung pera nila, uupo sa parang investment, di ba? Pero yung mga nag-times, sa example, sila siya nag-times yan eh. Tagal yung ginagawa ng Lord sa kanila. Huwag niyo sabihin na, ay, utang to eh. Hindi, test nga, ano ba ang title? God's Management Training. Kung mapagkakatiwalaan ka ng Diyos sa kakaunti, bibigyan ka pa niya ng mas marami. Kaya nga ako, ang prayer ko nga, na bigyan ako ng Lord ng wisdom, paano i-manage ang mga baboy at manok na ibibigay ng Panginoon sa akin. Hindi ako maging, alam niyo, yung minsan nakita ko kasi paano yung mga nagkaroon ng baboy at manok, nawawala ang wisyo eh. Nawawala sa wisyo. Mataas ihi. Hindi lang tumataas ang ihi na parang yung ulo umaangat na masyado. Tingnan mo sa'yo yan eh. Uy, kilala ko yun. So let's pray for that. Ha? Na ma-realize nila. Nagpa-second opinion po sila, wala naman po nakita sa card eh. Yes, si Dudoy wala rin sakit. Wala rin sakit si Dudoy. Pero tinan yung nangyari. Napaalalahanan ko sila, ano nandito, narinig nila yun. Pag-pray natin na mag-sink in sa kanila. Kasi covenant is a covenant. Kita natin yan, mga nag-abroad na yan, pakita yung tinakbo ng buhay nila. Ngayon, nakikita natin kay Pastor Norman, maayos na. Kasi nagkaroon ng realization si Pastor Norman. Dalawang covenant yun, binitawan niya. Isa yata, di ba na nagagawa? Ano isang covenant na binitawan ni Pastor Norman? Sa youth. Parang lately nyo, wala pa rin, di ba? Pag-pray nyo na ma-realize ni Pastor Norman yun. Ako naniniwala ako, once na magawa nila yan, lahat ng problema tapos yan. Because it's a covenant with God. Ganun naman yung sabi ng napakasimbolo nila. Sabi nung sa Deuteronomy 20, kung susundin mo na, pagpapalain niya lahat. Pero kung hindi, babawiin naman niya. Kailangan namang ikaw lang ang hindi ka na nga sumunod eh.
Sino ba ang magulang na hindi sumunod, pinagpapala niyo pa? Ano? Anong ginagawa? Pinapalo, hindi pinapalo. Sa pag-pray natin sila, ako yun ang prayer ko na lagi sa kanila. Parang lately, ang dami na ng problem. Ma-realize nila, sana nakikinig sila ngayon, kung nanonood sila ngayon, ma-realize nila yung covenant nila about tithing. Ang liwanag nun, ang dami nakarinig nun, hindi ako nakarinig nun. Pastor, yung tithes namin, dito. Ito yung paano siya inayos ng Lord, di ba? So, pag-pray natin. Kaya warning sa ating lahat yan, pag tayong lahat ay binigyan ng Panginoon, hindi atin yung pera. Imagine nyo sa bibigay ng Panginoon. Aba, mabibigyan natin itong lutan nila. Yan ang grace ng, sabi nga yan, ang favor ng ating hayop. Hindi natin, hindi ko rin ma-imagine eh. Hindi ko rin ma-imagine na abot ako sa ganitong punto ng buhay. Maraming revelation ng Lord sa akin lately. Pero sa akin lang muna. Isang pinag-pray ko sa Lord. Sabi ko, Lord, pag bibili ako ng magandang klase ng tablet. Sabi ko, kailan ko ito ibibigay, Lord? Bigyan ako ng wisdom ng Lord, kailan ko ito ibibigay. Maganda to. Di ba sa'yo, no? Ang ganda ng sabi ko. Para kang naka-computer. So, bigyan ako ng wisdom. Ano naman, sino yung pangalan? Starts with letter J. J. ay, mag-pray kayo, ha? Mag-pray kayo. Sino nung kaya sabi, starts with letter E. Hindi daw sa household eh. Ito pinagbibigay ng Panginoon. Okay, good. Yes. Sino ba? Si Remy po, yung mabilis yung Recovery. Oo. Yung wound niya. Magaanan lang po Pinipilit niyang kumanta sa Milano. Kasama nga daw sa ibang ka. Ewan ko! Wow, mabigat. Sa gilid. Sa gilid lang siya. Bawal! Hindi. Sa gilid. Mahirap. Bawal! Sabi ko nga sa kanya, ama ka na. May tanong na siya. Ano yun? Tahi yun eh. Babiyahin. Dapat yan, kung isang buwan may higit muna. Video call mo na siya. Mga 2-3 buwan yata yan. Bakit pwede na biyahin? Buti kung may lumpi yun. Remy, awang muna. Magdalawa lang. Ay, na may kumpul. Tingnan ko ang video lang. Ay, baby. O, yung fast recovery niya. Sino pa po? Meron pa? Wisdom sa mga tauhan po rin na gawin maayos yung trabaho. Oo. Kalakasan, good clients. May quality check ka naman yata pala. Pag marami kasi ginagawa patient na Dapat si Maya ang leading. Dapat meron kang quality Sabi check. ako sa mga Yung isa sa tao mo na pinagkakatiwalaan. Pag-pray mo, sino yung tao na i-impress sa'yo ng Panginoon na kung pwede sa quality control? Kailangan yun. Siyempre, hindi mo kaya lahat. Hindi ka takaran. Pero pagkatapos siya titingin, i-check. Nandiyan ba lahat, ang tornilyo, so on and so forth. Kasi palaki siya eh, palaki ang ano mo, ang tayo. MD. May level. tapos yung healing kay ano kay Gary. Oo, eh kumusta na si Gary? Recovery na po. Recovery. Kaya lang isang buwan na kailangan. At magkaroon na siya ng change ng lifestyle ng pagkain natin. O may pinag-pray natin, si Galileo pa rin. prayer request yung wisdom para sa pamamahala Yung ng business. Sa mga empleyado, sa mga transaction. tsaka yung mga manok, pamahalaan ng maayos. Simula na Manok at bahay. yung mga manok, Tandang po, di ba yung tandang? yung baboy.
pag-pray natin, magkaroon ka ng maayos na assistant. Assistant mo. Kasi dapat talaga pag nagmamanage ka, wala kang gagawin mo kasi dami Dapat may maturuan ka pala, ano. Pray natin, bigyan ka ng Lord ng assistant, na maayos, mabait, pangalan ay Shin. Ay, pwede maturuan. operation kasi sa akin operation na management. Oo. Dapat management lang. Makuha ka agad, paano yung pagdating sa BIR, Lord, ang tawag ito starts with letter S. Prayer, parinig na, pray. Ang asawa starts with letter R. Hindi, pre-request din na yung safe travel ng mga pamangkin ko papunta dito. Sila ano? Tatlo sila. Tsaka, pre-request din na, kasi nagbigay ako ng solicitation papers na nagbigay sila. Nagmalaki, baka naman kasi kuriko yun eh. Makapalaki ko ko sa libo. Pag-pray natin na malaki, parang yung gusto niya. Yung PD ng Provincial Director ng Nueva Vizcaya na si Colonel Sereno, sama natin sa prayer. Kasi nailapit, nakausap na namin si General Samonte. Siya kasi ang nagpaupo kay Marvin. Yung si Marvin yan, Chief PNP. Actually, hindi dapat siya ang Chief PNP. Dapat si Lee. Tumawag si General Samonte kay BBM. Hindi ko lang nasa isa. So, pag-pray natin, ibigyan na namin sa kanya yung letter, umuwi naman siya. Kasi nakakaawa din si Colonel Sereno. Pagkabaga, ang edad niya dapat, kasi pagka nag-PD, doon magsisimula magkaroon ng isang star general, first star general. So, sa edad niya dapat, general na siya. Hanggang ngayon, kasi talagang ganyan sa PNP, palakasan eh. Kahit sabihin mo ikaw ay PMA'er, matalino ka, pero pag wala kang kapit, pag-pray natin, sabi naman niya sa amin, siya basta pag-upo talagang mapunta kayo ng Nueva Vizcaya, kung kayo papayaan. So, yun sa amin natin sa prayer, na yun ay may abot na. May ibigay tinatawag na shoot order. Pag sinabi yung shoot order, galing ng Krame, diretsyo ng Vizcaya, wala nang papalag mo. Kasi ano yun, ang PD kasi, pinag-aagawan niya. Ang mga pinag-aagawan ng pwesto, PD, RD. So, Regional Director at Provincial Director. Dahil para kang nasa isang kaharian. So, pag-pray natin, nasa ano siya ngayon eh, nasa anti-kidnapping. Sabi ko nga sa kanya, baka naman marami ka nang napatay. Hindi, basta wala ka naman. May nagbalin lang, pero buhay pa naman. Nakakalakad pa daw. Sasama natin sa prayer. Mabait yung tao. Kausap namin, napaka-humble. Na yun, ma-ano na siya, ma-promote na siya. Gulo siya maging chief PNP, ano ba? Diba? Ang laking bagay. At saka yung sinin sa Novaliches, yung bata na may kaso. Si Raven, sama natin sa prayer. Na kung tutulungan man siya, kasi napag-usapan na rin namin, pag-pray natin na talagang hindi siya sabit. Kasi mahirap sabi nga ni Bishop, baka mamaya sabit talaga siya. So nakakahiya. Kung sabit siya, hayaan mo na siyang makulong. Pero kung talagang wala, talagang maibabawos niya na wala talaga siyang kasalanan, pwede siyang arborin. Isang tawag namin. So pag-pray po natin, itong batang ito, maging totoo, huwag magsinungaling. Baka mamaya sabihin niya, wala po, tapos meron pala. Ako po, pangit na. So ngayon kasi talaga po ibigyan na ako ng mga ganyan tutulungan. Kasi sabi nga si Sai, sabi ko pag yan ilabas natin,
Guguluhin naman tayo niyan, araw-araw. Hindi siya. Araw-araw pupuntahan. Tapos na gawin kaso sa Ha? Na-close na po yung kaso kasi ang sabi ko sa kanila, community service na lang nila po. Praise the Ay, Lord. thank you, Answered Lord. prayer. No? Sardi. Ayun, praise the Lord. Answered prayer tayo kasi pinag-pray natin siya doon sa camp. Di ba umiiyak siya? Umiiyak yung bata ng pinag-pray kasama kami niya. Umiiyak siya. Sir Gerard, diba? Sabi niya, Bishop, sabi niya, wala naman akong kasalanan. Sabi ko, totoo bang wala akong kasalanan? Yun, pinag-pray, sabihin na mag-answer prayer niya. Ayun, salamat sa Lord. O dapat mag-invite siya ng maraming sa camp. Sino pa po? Prayer. Sa online ba, meron na tayo? Ah. Di salvation din nila. Yala siya. Ano ba? Hmm. Hmm. Oo, yun. Ano ba? Hindi po, ano lang naman po, yung may care pa din. Akala ko, inaaway mo. Hindi po, Oh, tatay mo yan. pagka na kasi po, apir tayo, apir. Kasi kaya niya po eh, kung may lang po talaga siya. Sabi ko, paano dito naman kami? Pag tatay ang kinakausap, mas the best yung kung kayong dalawa, usap lang na parang magkaibigan. Ano naman? Tay, ano kaya? Ang pinaka-the best sa tatay, pag kinakausap mo, huwag yung sinasabihan mo siya. Tatanungin mo siya, ano kaya tayo sa tingin niyo? Yan, siya ang magkukonclude. Kasi pag tayo na anak, ang nagkukonclude, ang dating sa kanila, mas marunong ka pa sa akin. Kasi po ito yung... So yun ang psyche niya. Tuwing pupunta kami doon, ganun lang. Oo, set yun. up na. Opo ka, tabi-tabi ang tatay mo, tabi-tabi mo sa balita, tayo, kumusta ka na? Kwentuhan muna kayo. Tandaan niyo, pagka meron kayo kakausapin, alalahanin niyo yung, ano namin, yung sandwich. Di ba? So, bago mo tirahin yung palaman, may tinapay. So, yung tinapay, yun yung, oy, kumusta ka na? Oo, ano ka? Tapos saka mo ngayon, bibirahin. O, tayo. Sa tingin mo kaya, yun, yung palaman. Tapos, sa dulo, tinapay ulit. Patay ha. Tandaan yan, any counseling, any tawag po. Mahal yan ha. Tinuro ko sa inyo ha. Tandaan nyo ang sandwich. Basta may kinaka-counseling kayo, isipin nyo palagi, ay sinabi ni Pastor na sandwich. Huwag nyo agad titirahin ng palaman. Ay, ko kasi yun hindi. Umpisa mo muna ng tinapay mo muna. Subukan yung kumain agad ng palaman. Dito parang hindi masarap. Kasi before po, si mama ko ay nagpadasal sa loob ng bahay. Tapos nagkakaroon po ng kasama. Naku, sa loob ng bahay niyo. Opo. Ano nangyari? Ano po eh, nagkagis siya ng cross gamit yung libro sa mga pintuan. So hindi ko alam kung ano po yung first na pinasok. Kasi kita na ano doon, ano mga nararamdaman mo eh. Mabigat. Gusto ko yung mga friends na sa kwarto po kasi namin. Overnight yun. Tapos, one time kasi, nag-pray na kami sa po. Tapos, kinakabahan ako. Naalala ko sa akin kung papakita na sa inyo. Kasi Lord ang nakakalaman ng piso na. Eh dapat pala i-cleansing yung bahay niyo. Yun ako, may isa akong nakita na may mali. Inalaw ko namin before. Kaya yun po yung Ang personal na, kayo sa mga kung okay sa kanya, mag-schedule tayo ng house cleansing. Pwede natin si Jane manubalik sa mga. Pinipray ko si Jane na ibalik ng Panginoon kung yung trabaho niya ang dahilan, mawala siya doon ng care. Ano ba ba? Meron pa? Meron sa online. Sa online? Ano sa online? Basahin mo po nakasend ko na lang
Mm. Prayer request po kay Tim. Healing po kay Daddy. Mm. Healing po sa mama ni Mia. Mm. Patuloy na kalakasan po kay Mami. Makumplit ko na po ang mga pending tasks ko sa trabaho. Salvation po ng mga mahal natin sa buhay. Continuous growth sa buong QMC family. Wisdom po buong QMC family. Yan. Kay Kuya Pete, Arce, Mm. prayer po sana magkaroon ng magandang favorable na results sa demands namin sa nanloko at nagsilawa sa amin. Mabayaran kami po. Kaya natin wala kang mountain yan. Guys, Ibigay namin yung time sa church. Eh. Diba, Brother Phil? nagnagaan siya na nakikinig siya. Kay Sister Grace, prayer request po na patuloy na kagalingan sa lahat ng may karamdaman. At patuloy na palaguin pa yung antas ng pananampalataya ng bawat isa. Especially po yung mga kabataan na nakarating sa camp. At ingatan po ang bawat isa sa bawat pahirap na negosyo. At ingatan po ang bawat isa sa lahat ng malakad. At pag-ingat po bilang bishop sa mga meetings sa at pagbaba ng mga pangunahing bilihin at mga anak po natin at mga pamilya. Celebration po sa kanilang lahat. Praise the Lord. Yan ba? Yan. Okay. Ay, sa akin naman, is not to real estate for clients. Also, sales are good clients. Sipag. Sipag. Tsaka, wisdom kung paano i-handle. Kailangan ganyan eh, binigay kong number. Kilala kayo? Ayun sila, sila Mark. Sila Mark, sila Nino, si Carl, Ilan ba yun? Anim? walang pa. Lahat sila. Go. Okay na po? Sila kasi gusto magpa-check na. Hindi ko pa rin sa buwan pero naman pa-check na wala na daw nangyayari. Ayun naman pala. Hindi ko ano. Hindi na ako namin sa hindi mo lang nangyayari. Kahit sa mga inyong sabihin wala na nangyayari. Ayaw mo niyang palitan yung doktor, ayaw mo niyang palitan. Dali mo kay Doc Joey. Tari na ako sa mesa. Sana sila mapula ako. Sabihin mo kay Doc Joey, dali mo kusina. Sa opisina niyo. Sa Art Center. Wala na ba? Makahit po yung team namin nila sa Chris ng goal Amen. this month. Para mas Amen. Yes, God. Yung separation payment, Okay. bigyan ng gusto. Bigyan mo. Hindi po yun ang Panginoon. magamit po sa Okay po. Sina Shelby, si Elwar, maka-enroll sa ALS. At yung aming program ay masimulan na namin. Para hindi... Ano oras kayo natutulog, Shelby? 4 a.m. Sumusama sa Edward. Pakakabitan ko ng ano yung ano. CCTV. Hindi CCTV, timer. Yung kuryente. Uy, Hindi nang napatay lahat. Oh. Ay, si Jaril po makadecide kung ano pong course yung pupunin. Kukunin niya. Sige. Ayaw ba niya magpastor? Pwede Ayaw mo magpastor? Dati po nangarap yun magpastor. Ewan ko po yun. Gusto ko po sa kanya engineer. Usapin ko si Pastor Mark. Entrepreneur daw sa beneficiary rules. Gusto ko naman engineer. Engineer. Ang gusto ko po para sa kanya. Ay, hindi. Pero kung ano po yung gusto, ano po yung gusto niya. Oo. Engineer. Malawak ang gawain ng Panginoon. Opo. Kulang na kulang.
Kaya nga tinitrain ko kayong lahat. Kulang sa pastor. Kasi kulang na kulang tayo ng teachers. Lahat ng tinuturo ko dito, yun din naman yung ginagamit sa akin. Okay po, tayo po tayong lahat. Sabay-sabay tayong manalangin. Si Brother BJ ang closing prayer. Let's pray. Lord, dakilang Diyos, aming aming blessed, aming Panginoon Jesus. Lord, pinupurin po namin kay Lord, dinadakila, sinasambal ng lumalhati ang inyong banal at dakila mo Panginoon, maraming salamat po Lord sa mga katutunan na mga panalangin po namin ay itatas po namin sa iyo. Panginoon Isus, salamat po sa pag-iros niyo po sa amin. Panginoon, muli kami po yung nananalangin. Aming Panginoon Isus. Lord, dalangin po namin sa aming pag-uwi, Lord, lahat sa lahat ng pagmamaneho, sa magkakasalubong po namin. Pag-ingatan niyo po kami lahat, Panginoon, at magkarating po kami, Lord, ng maayos sa kanya-kanya puntahan ng Panginoon. Lord, dalangin po namin. Bigyan niyo rin po kami, Lord, ng matiwasay at maayos na pagtulong mamayang gabi. Panginoon, ipinapanalangin din po namin sa inyo, Lord, sila Bishop Ed, sila Bishop Nino, sila Kuya Tiger, Kuya Randy, Lord, kanilang grupo, si Dr. Joey, Panginoon, dalangin po namin. Lagi niyo po silang pag-iingatan sa kanilang mga pupuntahan. Lord, we pray, lagi niyo po silang bigyan ng panalakas ng mga tawa. At Panginoon, lagi niyo po iparanas, Lord, yung presence sa kanilang mga pupuntahan. Huwag niyo po silang papabayaan. At dalangin po namin, Lord, yung mga lakad po nila bukas, Panginoon, ay maging matagumpay sa inyong buhay. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo, Lord, yung kagalingan kay Daddy Pedro, kagalingan kay Dari, Panginoon, kagalingan sa lahat po ng may mga karamdaman. Lord, i-heal mo po kami. I-heal mo po, Lord, lahat ang may mga sakit, Panginoon. At iparanas niyo po sa amin, Lord, yung healing sa aming lahat. Lord, ipinapanalangin din po namin si Daddy sa iyo. Magkaroon sa realization, Panginoon, mag-usap po ngayon sa kanya. Nahihinto niyo lang po, Lord, yung sigarilyo niya, yung alak niya, yung sugal niya, Panginoon. Pagbuhin mo po siya at ipaalala niyo po sa kanya inyong mga banal niyo po mensahe na inaaral po Lord sa kanya. Lord, dalangin po sa iyo. Yung wisdom nila Mark, nila Rex, Panginoon, nila Aaron, Lord, sa lahat po ng mga workers po ng talyer, bigyan niyo po sila, Lord, ng heart na magtrabaho ng maayos, magawa ng maayos, Lord, ng mga sasakyan. At dalangin po namin, Lord, lagi niyo po itong pag-iingatan at huwag niyo po itong papabayaan, Lord Jesus. Lord, bigyan niyo rin po ako ng wisdom kung sino yung quality control na ipagkakalog niyo po, Lord, sa akin, Panginoon, Lord. Help me, Lord. Holy Spirit. At ipinapanalangin ko rin po, Lord, yung lifter, yung wheel alignment machine, automatic time changing machine, Lord, yung mabili po yung lupa, at yung pangating lote, Lord, kayo po ang mag-provide ng lahat ng ito, Lord, ng inyong po kingdom